What's up mga kapakners? So ngayon naman mga kapakners, gagawa naman tayo ng chicken nuggets mga kapakners. Siyempre samahan nyo ko mula sa umpisa hanggang sa dulo ng video na to mga kapakners para malaman nyo yung version ko ng chicken nuggets mga kapakners. Kaya tara na mga kapakners, samahan nyo na ako mula umpisa hanggang dulo. Watch this mga kapakners. Hey, what's up mga kapakners? Kamusta? At ito na po ang ating sangkap sa paggawa ng ating chicken nuggets mga kapakners. So, syempre po, kailangan po natin ng patatas. Yung patatas po nilagaon na po yan, pinalambot ko na. At syempre kailangan po natin ng onion powder, garlic powder, paminta at salt. At syempre breadcrumbs. Tapos kailangan din po natin ng chicken. Yung chicken, nagtataka kayo kung bakit ganyan, nilagaon na rin po yan. Tapos hinimay ko. Kumbaga po, mas gusto ko kasi yung ganyan, luto na yung manok. And then, kailangan din po natin ng itlog. Isa lang pwede na, mga partners. Kasi yung binder natin, yan yung patatas yung gagamitin natin binder. So, yan mga partners, mas gusto ko kasi na luto yung manok compare sa hilaw siya. Pero kung gusto ninyo, ayaw ninyong gayahin yung version ko, mas gusto nyo yung hilaw yung chicken, kumbaga pwede naman po ninyo gawin yon. Pero para sa akin kasi, parang mas madali siyang hulmahin compare sa hilaw pa yung manok. Tapos madali rin po siyang pagsama-samahin. Nahulma nyo na yung nuggets na bilog. Pwede nyo na siya pagpatong-patungin, di ba? Madali. Mamaya papakita ko sa inyo po kung ano po yung ibig kong sabihin. So yan, i-mash na natin ng ating potato. Mash lang natin yan. And then isama na natin ang ating manok. Yan po. Pagkatas natin yan, para sa akin mga partners, yung potato, mas gusto ko yung medyo hindi masyadong durug-durug. Hindi pino yung mushy. Yan, kasama natin yung manok natin. Tapos yan, i-combine lang natin yung mga ingredients natin mga partners. Siyempre gagamit din tayong binder, konti lang na breadcrumbs yan, mamaya maglalagay tayo. Pero siguro mga 2 tablespoon lang mga kapakners. Continuous lang natin ang ating pagmasa o sama-samahin yung ingredients mga kapakners. Continuous lang natin yan. Hanggang sa mag-combine lahat siya. Nyo naman yan makikita nyo parang nagdidikit-dikit na siya. Madali na siyang hulmahin mga kapakners. So, ayan mga partners, continuous lang natin ang paghalo. Halo muli. Nag-gloves na nga po ako Kasi mamaya may mag-bash na naman. Yak din nag-gloves. So, ayan, nag-gloves na ako. So, ilagay na po natin lahat yan. Ang ating onion powder, salt, garlic powder, paminta, nanigas ng ating garlic powder. So, pagsamasamahin lang natin yan mga kapakners. So, sa salt, pinch lang yung nilagay ko kasi hindi kami masyado sa alat mga partners. Kumbaga kung susundin ninyo yung timpla ko, hindi nyo gugustuhin kasi matatabangan kayo. Kasi para sa amin ayos lang yung kaunti lang lasa. Kaya kayo, mag-add na lang kayo. So, ang isa pang maganda dyan, mga partners, pwede nyo nang tikman yan, yung ingredient. Kasi luto naman Pwede nyo tikman kung tama na yung lasa. Bago nyo ilagay yung egg. Pero ako kahit may egg, nilagyan ko yung kahit raw yung egg. Okay lang yan. Para sa akin kung ayaw ninyo, so kahit wala pang egg, tikman na ninyo kung tama na yung lasa. Diba? Compare nyo sa yung hilaw yung manok. Hindi nyo matitikman or aanuhin nyo pa yan. Magpa-fried kayo ng konti para matikman nyo yung lasa. Diba? So yan, mix lang natin yan. Diba? Mga partners, kanina naglagay na po ako ng breadcrumbs. So yung makikita nyo siya na pwede na i-combine na lahat na ingredients. Madali na siyang hulmahin na bilog-bilog kung ano. Kung meron kayong sukatan yung star,
Diba? So, yan breadcrumbs mga partners kasi isasawsaw natin dyan yung ano. Kahit anong brand ng breadcrumbs na gusto ninyong gamitin. So, yan ganyan. Dyan natin isasawsaw yan. So, yan mga partners, nakita nyo naman, diba? Yung lutong chicken, mas madali na siyang, para na siyang dough, diba? Hindi siya, kasi kung paghilaw, parang mamasa-masa. Tapos yan, isasawsaw nyo na siya sa, hindi naman siya dry, mga partners. Pero, syempre, hindi siya katulad ng, ang tawag dito, ng talaga ng hilaw yung chicken, na pag kinagat nyo yung masyadong juicy yung siya medyo may texture siyang, may pagka-dry talaga siya sa gitna. 'Di ba? Compare mo. Pero sa akin, mas maganda to kasi hindi siya madali. Yan, tulad yan, pag patong-patungin nyo na yan lahat, hindi na mahirap yan tanggalin sa ref or sa fridge. Pag pinagpatong-patong nyo yan, sisira-sira. Kahit i-frozen nyo siya, tapos ilabas nyo siya sa hindi kayo maano na, hindi hirap na, nagdikit-dikit na, hirap na tanggal-tanggalin, di ba? So, yan mga partners, depende sa size na gusto nyo. Meron kayong sukat ng mga star-star dyan, oblong, or iba, triangle, rectangle, mga ganyan. Para matuwa yung mga kids ninyo. 'Di ba? Yung ganun yung mga iba-ibang. Ayun, pwede nyo nang pagpatong-patungin, 'di ba? Kasi yung mga partners, yung nuggets na pag hilaw yung chicken ninyo, pagpatong-patungin yung ganyan, magdidikit-dikit, tas masa pa, basa-basa, 'di ba? So, yan, medyo wet siya, pero hindi dahil siya sa nilagay nating yung tawag to, yung egg. Yan. Kaya madali din siyang kakapitan ng breadcrumbs. Diba po? So, yan, bata pa ako, ginagawa na namin sa bahay yan. Siguro mga 9 years old pa lang ako, mga partners. Nagagawa na ng nanay ko yan. Tapos, pambaon namin sa school. Diba? O yung meron kayong mga bata, diba? Tapos, papasok sa school, gagawa kayo ng ganyang nuggets. So, diba? Napakadali na gawain. Tapos, marami pa. Compare sa bibili kayo, mahal. Diba? Mahal na yung chicken nuggets ngayon. Ayan, ilang kilo lang naman yan eh. So, alas bumili kasi kami ng halos 2 kilos mahigit. Tapos, hindi lahat yan, hindi ko lahat ginawang nuggets. Kumbaga, hinati ko kasi yung iba, gagawin kong siomai. So, yun, hindi kasi kami mahilig bumili ng frozen food sa labas. Mas ako yung gumagawa, puro homemade. Kasi syempre, alam natin kung anong nilagay. Wala po yung balat ng manok. Pero kung gusto ninyong isama yung balat ng manok, kumakain naman kayo ng balat ng manok, 'di ba? Why not? Pwede ninyong isama sa laga, tapos himayin niyo na lang din, 'di ba? Para medyo may pagka-juicy, yun yung magdadala ng juicy. Pero kami kasi, hindi kami kumakain ng mga fats, ng mga balat ng manok, taba ng baboy. Puro laman lang talaga. Kaya mas maganda yung ganyan kami nagagawa. Kasi kapag ibili sa labas, di mo naman maiwasan, talagang merong 50% na fats yan, or 90% na fats na kasama sa mga frozen food. 'Di ba? Mas minsan nga mas marami pa yung taba compare sa laman, 'di ba? So yan ganyan siya kalaki. Tapos mga partners, nakagawa ako ng halos 31 pieces. Compare mo sa may binibili kasi yung nanay kong nuggets sa labas. Kumbaga ilang piraso lang yun. Siguro mga nasa 200 plus na yun. Tapos 300 na nga ata yun ngayon, ilang piraso lang. Tapos maliliit pa. Siyempre maalat, 'di ba? So yan, kayo na yung bahala sa lasa niyan. Tapos mas okay pa. Yan pagpatong-patungin nyo lang ng ganyan. Tapos ilagay nyo na sa freezer. Tapos kinabukasan, kung ilan yung lulutuin nyo, laglabas lang kayo. So, yan ang mga partners. Gawin nyo na yan sa mga bahay nyo. Nakatapos na tayo. Tapos, magta-try na tayo. So, yan, kinabukasan na yan, breakfast. Magta-try tayong magluto, mga partners, para makita ninyo. So, syempre, maglagay tayo ng oil. Olive oil. Doña Elena, beke naman. Yan. So, kahit naman anong oil gamitin ninyo, mga partners. Tapos yan, mag-try tayo ng magluto ng nuggets. So, yan, painitin lang natin konti mantika. So, siguro mainit na yan. Ayan, naglagay na ako ng
nuggets, mga partners. Tingnan nyo naman mga partners, di ba? Ang ganda ng nuggets natin. Homemade nuggets. Homemade. Homemade na homemade. So, depende naman po sa inyo kung gusto niyo gayahin yung version ko, di ba? Or yung ibang version na hilaw yung chicken. So, sa akin kasi mas gusto ko yung ganyan. Mas masarap para sa akin yung ganyan, mga partners. Tapos kapag nilaga nyo yung chicken ninyo, pag nilaga po ninyo, syempre maglagay kayo ng salt, di ba? Tapos mga partners, syempre kung gusto nyo talaga malasa yung nuggets ninyo, kung naglalagay kayo ng chicken powder, pwede din kayo maglagay ng chicken powder. Depende sa inyo kung anong gusto ninyong i-add na pangpalasa dyan, mga partners. Sa amin, matagal na rin namin ulam yan. Ilang na rin yan. Kumbaga sa isang buwan kasi, namimili kami ng ganyan, tapos ginagawa namin yung mga frozen namin. Gagawa ng longganisa, chicken nuggets, siomai, tocino, yan, tapa, yan, ganyan kami na yung gumagawa lahat. Kasi syempre, mas masarap pag homemade. So yan, kahit di ko na masyadong patulutuluin yan mga partners, kasi olive naman yung ating mantika. Tapos yan, mga partners, pwede na natin yung tikman. Pero sa akin, mga partners, yung toasted na ganyan, masarap. Mas masarap siya. Pag toasted. Tingnan nyo naman mga partners ng aming kawali, di ba? Bakbak na. Gamit na. Busy yung kawali lagi. So, parang ulang ng ating mantika. Kaya mag-a-add na tayo dyan ng mantika, mga partners. So, yan mga partners. Sana po nagustuhan ninyo ang aking chicken nuggets. So, ketchup lang at saka hot sauce yung nilagay ko dyan mga partners. Kayo, depende sa inyo kung gusto nyo kahit gumawa kayong gravy para matuwa yung mga ating mga kids dyan. Kung may mga bata kayo, di ba? O kaya, Mang Tomas, favorite ni Partners Mikey. So, ayan, tikman natin para makagatan at makita natin ang kaloob-looban. So, yan, di ba? Napakalambot ng loob dahil sa potato, mga partners, dahil sa patatas. Di ba? Kumbaga, yun yung sa kanya. Nagpapasop ng gitna. Hindi siya matigas. Kahit mga partners, niluto mo na yan ng umaga, tapos kakainin mo pa ng tanghali. Malambot pa rin dahil siya dun sa patatas. Di ba? So, ayan mga partners, so gawin nyo na yan sa inyong mga tahanan na tikman at patikim sa inyong mga kabataan kung meron kayong kabataan sa bahay. Siyempre kahit matanda, pwedeng-pwede, patok na patok at panalong-panalo mga partners. Siyempre, basta homemade, the best. At siyempre, mas maayos at malinis ang paggawang bahay mga kapakners. So, yan ang ating chicken nuggets mga kapakners. Kung meron kayong gustong idagdag yan sa mga recipe na yan, pampalasa, kayo ng bahala mga kapakners. Diba? Make your own version mga kapakners. So, tara na mga kapakners, gawin nyo na yan sa inyong mga tahanan at patikim sa inyong buong pamilya. Yun mga kapakners, tapos ng panibagong yugto ng araw na ito ng ating pag-vlog. At kung nagustuhan po ninyo ang ating chicken nuggets na version mga kapakners, syempre huwag niyo pong kalimutan na mag-thumbs up. At syempre i-click ang notification bell button para lagi update sa mga bago namin video. At kung hindi pa po kayo na-subscribe, subscribe na po kayo. At sa mga na-subscribe naman po, thank you very much. Thank you very much. Thank you very much po. At hanggang sa susunod na vlog natin mga kapatners. Bye-bye!